Pinalalabas ni Inday, siya yung may death threat. Kasi di ba sinabi niya, una, na si Martin Romualdez daw, once her dead, so gumawa siya ng kwento, mga kababayan, na gusto siyang ipapatay ni Martin Romualdez. And because of that, gusto niyang mag-revenge. Yan ang pinapalabas niyang kwento, mga kababayan. Kaya siya nag-rant, tumawag ng online virtual press conference, pinagmumura yung ating Pangulong Bongbong, First Lady, saka si Martin Romualdez, and threatened na ipapatay, mga kababayan. Ngayon, bigla siyang kumambyo, nag-backtrack. Ano man na niya yung mapapala ko? Imagine that. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. So, kahapon, mga kababayan, it's a day of infamy for Vice President Inday Sara. Totally, sinira niya yung kanyang sarili sa buong mundo. Yung kanyang banta na i-assassinate yung ating Pangulong Bongbong, First Lady Lisa Marcos, at saka si Speaker Martin Romualdez, na hindi man nakakaano sa kanya, kundi inaway dahil sa alam na ninyo yung punot dulo nito. The confidential funds at yung ambisyon na pumalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinagpiestahan po ng mga international dailies na publish po sa buong mundo. Ayan po, Associated Press, World News, the Philippine Vice President publicly threatens to have the President assassinated. So, imagine, mga kababayan, this is the first time sa close to 40 years nating pagiging journalist. Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong uri ng opisyal ng gobyerno, Vice Presidente, hindi lang dito sa ating bansa. Kahit yung mga Vice Presidente sa ibang bansa, magkagalit man ang kanilang presidente. Walang public threat na ginawa na tulad nito, mga kababayan. So ang ginawa ni Inday, mga kababayan, is beyond imagination na magagawa ng isang number 2 highest official ng isang bansa. Sabi ko nga, mga kababayan, I think we have to ask Congress to take appropriate actions. At sa ating mga mamamayang Filipino, to ask Vice President Inday Sara to resign or be impeached ng Kongreso before pang makapanakit, mga kababayan, si Inday Sara. And I think, mga kababayan, with all the display of madness na ginawa ni Inday, which is unprecedented, ano pa man po ang tawag ninyo niyan kung hindi nawawala na po sa sarili ang Vice Presidente. Sabi ko noon sa inyo, noong una palang na mga statements ni Inday, gustong ipahukay yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Idrolin Marcos at itapon po sa West Philippine Sea. That statement is very, very unusual. Hindi yun po magagawa ng isang matinong tao ang pag-iisip. Baliw lang, mga kababayan, ang makakagawa ng ganyang mga statements. At saka yung ini-imagine niya, yung ating Pangulong Bongbong Marcos na dahil lang sa relo na hinihingi ng isang PME cadet na nag-graduate at hindi ibinigay ng ating Pangulo, gusto na niyang tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Is not a normal display ng pag-iisip, mga kababayan, manifestation ng pag-iisip. Kailangan ni Inday iparehab. Kailangan niya ng professional help. Tulad ng sinasabi, mga kababayan, ng ating mga congressmen, before pang makapanakit si Inday at makagawa po ng karumal-dumal na krimen. Nangontrata na daw siya, mga kababayan, ng assassin para ipapatay si PBBM, Lisa at si Martin Romualdez. Pagkatapos biglang binawi yung kanyang statement. Another display of mental instability, mga kababayan. Yan, sabi dito sa report ng Manila Bulletin, latest report, mga kababayan, BP Sara backtracks on assassination threat versus Marcos. Anong benefit ko noon sa akin? Magtatanong ka pa kung anong benefit? Ikaw yung successor. Siyempre, pag namatay yung Pangulo, ikaw ang uupong Pangulo. Hindi mo ba alam? Vice Presidente ka? You see? Ito siya, mga kababayan. It is a concern about my death.
Diba, it is a concern about my murder. It is a concern about my murder, which is a legitimate concern. But, as sabi ko nga, they don't care. Maybe because 7 months sa kanila galing, so they don't care. And then ngayon, if I express that concern, they would say there's a threat. Pinalalabas ni Inday, siya yung may death threat. Kasi di ba sinabi niya, una, na si Martin Romualdez daw, once her dead, so gumawa siya ng kwento, mga kababayan, na gusto siyang ipapatay ni Martin Romualdez. And because of that, gusto niyang mag-revenge. Yan ang pinapalabas niyang kwento, mga kababayan. Kaya siya nag-rant, tumawag ng online virtual press conference, pinagmumura yung ating Pangulong Bongbong, First Lady, saka si Martin Romualdez, and threatened na ipapatay mga kababayan. Ngayon, bigla siyang kumambyo, nag-backtrack. Ano man na niya yung mapapala ko? Imagine that. Yan ang sinasabi niya dito. Habang siya po yung successor. I hope the president. Bakit ko daw siya papatayin? You see? If not for revenge from the grave. There's no reason na papatayin ko siya. Anong benefit mo sa akin? Patayin ko si Lisa. Anong benefit mo sa akin? Wala. Buti sana kung tagapagmana ako ng nakaw na yaman. Di naman. So anong benefit nun? Pag nawala sila dito sa mundong ito, for them to say, there's a threat. Yung sa threat ko nga, wala nga silang pakialam. Malinaw po, this is a display of mental instability, mga kababayan. A total madness na kailangan pong seryosohin ng ating mga officials, ng ating mga mamamayang Filipino, ng Congress. Ulitin natin, before pa na makapanakit po si Inday, we have to take actions, increase pressures. Kailangang manawagan ang bawat mamamayang Filipino, the 32 million na bumoto sa kanya, kasama po ako, mga kababayan sa 32 million, na mag-resign na lang po si Inday para mag-undergo po ng rehabilitation. Kung hindi, the Congress should take action to impeach Inday, mga kababayan, for posing as a direct threat sa presidency ng ating Pangulong Bongbong. And in fact, sabi ng Palasyo Malacanang, yung ginawa ni Inday is an active threat. Ito yung naging statement po ng Presidential Communications Office. Acting on the Vice President's clear and unequivocal statement that she had contracted an assassin to kill the President if an alleged plot against her succeeds. The Executive Secretary has referred this as active threat to the Presidential Security Command for immediate proper action. Any threat to the life of the President must always be taken seriously, more so that this threat has been publicly revealed and clear in certain terms. So it is an active threat, mga kababayan. And in fact, yung PNP po, si General Marbil, mga kababayan, bumuo na po ng investigating team para imbestigahan po ang active threat na to na ginawa ni Inday sa ating Pangulong Bongbong, kay First Lady at saka kay Martin Romualdez. Ayan po yung report ng Inquirer. PNP to investigate BP Duterte's murder threat versus Marcos. Yung PSG po, hinaightened na po nila yung alert after Sara kill order laban sa ating Pangulo, sa First Lady at kay Martin. Sabi po ng Presidential Security Command, any threat to the life of the President and the First Lady regardless of its origin and especially one made so brazenly in public is treated with utmost seriousness, sabi po ng PSC. We consider this matter of national security and shall take all necessary measures to ensure the President's safety. Yung Armed Forces, mga kababayan, nagpalabas na rin ang statement. Sabi nila, the Armed Forces remains loyal to Constitution amid Sara's kill threat versus Marcos. Pinalabas yung statement kasi may panawagan si Inday po
sa mismong armed forces. Gusto niya na mag-withdraw ng support. Na-mention niya doon, mga kababayan, sa kanyang virtual press conference na ginawa niya madaling araw nung Saturday. So nagpalabas po ng official statement yung armed forces. Sabi ni Browner, our personnel are loyal to the Constitution and the chain of command. Ang ibig sabihin ng chain of command, to the Commander-in-Chief. Ang Commander-in-Chief po, yung ating Pangulong Bongbong. Nanawagan din si Browner for calm and resolve and for everyone to hold on to our values of respect and nationalism that will guide us in these trying times, sabi po ni Browner. Ngayon, tulad ng ating sinasabi, na si Inday, mga kababayan, should undergo psychological evaluation. Iparehab ninyo. Kung mahal ninyo si Inday, yung mga supporters ni Inday po, you are doing the service sa inyong iniidolong leader. Kung gagatungan ninyong gagatungan, si Inday sa kanyang ginagawa at pinipraise ninyong pinipraise, nagsisipagpalakpakan po, pa po kayo. Actually, ang ginagawa po ninyo ay disservice sa pamilya Duterte. Kasi ang ginagawa po ni Inday, self-destruction po. Sa totoo lang po, totally, dinestroy na ni Inday yung kanyang sarili kahapon po. It is a self-destruction. Ang lahat niyang ambisyon sa politika, naglaho na pong tuluyan. Dinisqualify niya yung kanyang sarili to hold office, any public office po, because of her manifestation of mental instability, of his misbehavior and arrogance. At ang pinakamatindi, yun nga po na manifestation na po ng insanity, ng pagkabaliw. Kaya nga po, sabi ng mga congressmen natin, tulad ng ating sinasabi, dapat na niya na magsailalim si Inday sa psycho-evaluation. O yan po ang balita dito. Solons react to Sara Kill order video. BP needs psycho-evaluation. This is very unusual, mga kababayan. Never pa tayo nakakita ng isang leader kahit saang bansa, mga kababayan, na trinete niya yung kanyang presidente. Ganito po kabrisen, mga kababayan. Public, yung threat niya done in public mismo. Ganon katindi. Very unusual siya. And it is totally abnormal, mga kababayan. Wala pa tayong nakita in decades or even in the last 100 years. Wala pa tayong wala akong naalala, iwan ko sa inyo, wala akong naalala sa pag-practice ko po bilang isang journalist, media practitioner, hindi pa ako naka-encounter ng isang leader na tulad po ni Inday, akong mag-behave. Kaya tama po ito, nasabi ng ating mga congressmen. Kailangan niyang psycho-evaluation. Sabi po ni Ortega, Congressman Ortega, House Deputy Majority Leader in La Union, 1st District Representative, Paulo Ortega, dinescribe niya as reckless and dangerous and not normal yung naging mga pahayag ni Inday. Hindi niya normal ang ganitong klase ng pahayag mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Dapat nating tanungin, nasa tamang pag-iisip pa ba si Vice President Duterte? These words are dangerous, reckless, and deeply concerning. It is worrying, mga kababayan, to say the least. It is very, very dangerous. Kaya sabi ko sa inyo, before pang makapanakit si Inday at lumala lalo yung problema at ang kanyang kalagayan, mental condition po, I think we have to ask Inday to just resign. Kung hindi siya magre-resign bilang Vice Presidente, she should be impeached kasi napakadelikado niya, mga kababayan, na humawak ng posisyon sa gobyerno, lalo sa pagiging Vice Presidente. Direct threat siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa First Family, pati kay Martin Romualdez. At para hindi siya makapanakit, kailangan i-disarm si Inday, mga kababayan. Kung may mga license sa firearms siya po, kailangang bawiin ng ating PNP yung lisensya at isurrender niya dapat sa ating mga authorities. At pag siya wala na sa pagiging Vice Presidente, siyempre kailangan alisin sa kanya yung presidential security detail niya po, mga kababayan. Baka magamit sa karahasan dahil sa kanyang display of mental instability. So kailangan niya is rehabilitation po. At isa pa, this behavior disqualifies her from
holding any public office, lalo pa sa pagiging vice presidente po. Napakadelikado, lalo pa sa pagiging presidente. Imagine may presidente tayong ganyan. Halimbawa in 2028, dapat perpetual disqualification from holding office. Mga kababayan, ang dapat mangyari kay Inday. Kasi malalagay po sa peligro ang ating bansa, ang ating mga mamamayang Filipino. Kaya sabi po ni Ortega, he also said that Duterte should reflect on her words that might cause fear and that she should seek professional help if she cannot control her emotions. Ang ganitong klaseng salita ay hindi nakakatulong sa bayan. Sa halip na magkaisa, nagdudulot ito ng takot at pagkakawatak-watak, sabi ni Ortega. Kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang emosyon at pahayag, baka panahon na para magpatingin siya sa eksperto. He also urged law enforcement agencies to probe Duterte's remarks, emphasizing that it's their obligation to ensure security of the country's top leaders. Meanwhile, si House Assistant Majority Leader in Zambales 1st District Representative Jefferson Congon described the assassination remarks as a deliberate diversion from the alleged misuse of hundreds millions peso worth of confidential funds. So isa yon sa tingin natin, tama si Congon, mga possibilities. Nasusukol na si Inday, so gumagawa siya ng drama ngayon, nagsisiga-siga siya, hoping na kaya niyang i-intimidate yung ating gobyerno, yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Speaker Martin. Gusto niyang ibuli mga kababayan to divert the attention ng ating mga mamamayan doon sa dapat sinasagot niya po, yung paggamit ng confidential funds. Ngayon, dahil masusukol na siya, nagwawala na po, do or die na po ang style ni Inday. Yung sinasabi niyang drag me to hell, at pagdating sa hell daw, presidente pa rin siya, malamang doon nga po siya dalhin ng kanyang mga ginagawa. Hindi siya dahil drinag to hell by the President or the Speaker of the House, kundi siya mismo, drinag niya yung kanyang sarili to hell. Kasi ang lahat ng ito, kagagawan niya man po, kagagawan man lang niya po, mga kababayan. Wala man dito pong kasalanan yung ating administrasyon. Siya binigyan po ng pondo, ng budget. Hindi nangulugan, binigyan siya ng budget. Gamitin siya sa gusto niyang paggamitan. May guidelines po sa paggagamit ng pondo. Dapat tama na paggamit ng pondo. O ngayon, nabuking po yung anomalous disbursement ng mga pondo. Nagwawala siya ngayon. Gusto niyang i-intimidate yung ating gobyerno na sumurrender sa kanyang will. Sumuko sa kanya. Sabi ng ating mga congressmen, malabo, we will continue with our investigation. We will never be intimidated sa ganitong mga drama at pasiklab ni Inday. At pag hindi, mga kababayan, malamang total madness kung hindi ninyo iparehabilitate si Inday. Ang mangyari sa kanya, masiraan na talaga ng pag-iisip. Inadmit po ni inadmit ni Bato, mamaya, i-replay ko sa inyo yung statement ni Bato, mga kababayan. Nawawala na sa sarili si Inday. She is rattled. She is confused, mga kababayan, kung ano niya ang kanyang gagawin, kung paano niya malulusutan ang kanyang pinasok na problema. Itong problemang ito, siya man lang po ang pumasok sa problema. Wala mang nag-udyok sa kanya. Kaya sabi ni Congon, huwag po tayo na magpabudol. Ang tunay na issue rito ay ang 612.5 million. So hindi na lang 125 million confidential. Yung total na po na confidential funds, 612.5 confidential funds, million, na kailangang ipaliwanag ng Vice Presidente sa publiko. Hindi dapat magpadala sa mga diversionary tactics na ganito, sabi po ni Congon. So instead niya of addressing the allegations head-on, she is creating distractions that only sow fear and division, sabi po niya. Ngayon, hindi nagpasindak si Taguig City 2nd District Representative Amparo Maria Zamora. Ang ako tingin ko, drama po, pati yung pagtakbo sa ospital, mga kababayan, kay Yusek Sulaika Lopez po. Tawag dito sa amin, uyok. Drama po. Nagdahilan lang. Mamaya ipakita ko sa inyo yung video. Isabi ng mga doktor po, normal man niya, wala mang sakit. Yun ang sabi po. Di ba itinakbo sa St. Luke Hospital? Yun ang rason kung bakit
ibinalik po sa Veterans Memorial Hospital. Wala man na-detect pong sakit yung mga doktor. Yan o. Sara Duterte's Chief of Staff falls ill, rushed to hospital. Taas claim the doctors found Lopez to be in normal condition and question why she had to be brought to another hospital. Nag-uyok, sabi sa Bicol. Nagdahilan lang. Nag-arty lang po. Scripted lahat. Di ba sinabi ni Inday na nagpaplanoan niya kami? Yun pala yung pinaplano nila. Gumawa ng drama. Action drama, horror, psycho film, mga kababayan. Ipakita ko na sa inyo yung before natin ipagpatuloy yung sinabi ng mga congressmen. Yung video. Dito sa video ito, mga kababayan, makikita si Inday, kinakausap niya si General Nick Torre, yung CIDD chief, na pagbigyan yung media na hinold ng mga pulis na hindi makalapit kasi request ng mga doktor kasi makakagulo. Makakagulo sa pagbubuhat ng pasyente, si Lopez, si Zulaika Lopez. Lumapit si Inday, mga kababayan, kay General Torre. Nakikiusap kung pwede daw makuha na ng kamera. Yun pala, mga kababayan, ang intensyon ni Inday para makalapit yung mga cameramen, magdadrama itong si Zulaika Lopez. Yayakapin si Inday at mag-iiyak. Noong hindi pa niyayakap si Inday ni Yusek Torres, hindi man siya umiiyak po. Normal na normal. Sabi ng doktor, normal wala man silang na-detect na kondisyon, health condition, mga kababayan. Normal. Nang makalapit at nandyan na yung camera, biglang yakap ni Zulaika Lopez kay Inday at nag-iiyak. Napakalinaw po. Camera ready, 1, 2, 3, lights, camera, action. Ayan ang sabi rito. Yun man talaga po ang nangyari. Pwede daw mag-request camera. Pwede niya mag-request camera. Sige yan, sabi ni General Torre. Go. Double time. Ding, i-release mo ang media. Release. Go na, sabi ni General. Lapit na. Si General lang nagsabi. Ayaw ng hospital. Ayan si Bato. Hindi Ayaw ng hospital. Nandyan lang naman yung camera Isa pang dramatic actor, si Bato. Huwag nyo lang i-block yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga one para makita na. Para makita ng camera. Makita niyo, normal pa. Hindi man nag-iiyak. Tignan natin ito yung Si Zulaika Lopez. Nang makayakap, nag-iiyak na po siya. You see? Pure drama. Di ba, mga kababayan? Pang-famas po. Naging dramatic actress si Zulaika Lopez. Ang director po, si Inday, yung vice presidente. Co-producer po, co-director and producer, si Bato. Nandun si Bato, bumisita. Ang hilig nila sa drama, mga kababayan. Ulitin natin, wala akong interruption. Hindi ako mag-interrupt. I-full ko po sa inyo yung video bilang patunay na niloloko po nila tayo. Ayan ulitin natin, replay. Papasukin ng General yung mga cameras. So, palapitin ang mga media. Apo. Sige. Lapit na. Go na. Go. Okay, double time. Ding, i-release mo ang media. Release. Go na, sabi ni General. Lapit na. Si General lang nagsabi. Ayaw ng hospital. Hindi Ayaw ng hospital. Nandyan lang naman yung camera Ayaw ng hospital. Nandyan lang sa inyo. Huwag nyo lang i-block yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga one para makita Nandyan lang, na. para makita ng camera. Ayaw ng ospital daw. Pero, kinonsider. Para makita ng camera.
Di ba? Mga kababayan, malinaw na ginuguyo tayo, binubudol tayo ni Inday at saka ni Zuleika Lopez. Ang sabi ni ako wala akong alam personal nito. Ang nagkwento po si Montulfo, yung columnist na si Montulfo, kapatid ni Erwin Tulfo. Magjowa daw itong si Inday saka si Zuleika Lopez kasi si Inday daw tumboy. Ngayon, sabi ni Ramon Tulfo, bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility? Lopez has been placed under detention by the House of Representatives Squad Committee for supposedly lying under oath on how Sara spent her confidential fund, confidential and intelligence fund. Sara cares so much for Lopez, she has decided to stay with her at the House jail, leaving Congressman puzzled. Gusto ba talaga ninyong malaman? Okay, ito ang sagot. Si Sara at Zuleika matagal nang magkasintahan. Di ba ninyo nalata? Sara is a dyke or lesbian, tomboy, or ECDC siya. Pwede siya sa lalaki at sa babae. Siya ay bisexual. Matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon ni na Sara at Zuleika. Yan ang sabi ni Montulfo. Ako, wala man akong paki sa, wala man tayong nalalaman. Si Montulfo kasi, taga Davao. So yun mga kababayan, ang bagong dramatic actress. It's a psycho film, mga kababayan. Pero hindi po nagpapadala. Alam ng ating mga congressmen. Hindi nagpapatinag po. So sabi po ni Congresswoman Amparo Maria Zamora ng Taguig City, no amount of distraction should divert attention from ferreting out the facts behind the use of confidential funds. Kung seryoso siya sa pagiging lingkod bayan, kailangan niyang humarap at magpaliwanag. So sabi dito sa balita, previous hearings had been probing the alleged misuse of confidential funds allocated to the Office of the Vice President. A House probe found out that the OBP in the Department of Education submitted about 4,500 of acknowledgement receipts to the Commission on Audit to explain how they used 612.5 million of confidential funds. Conggon also urged the public in the lower chamber to remain focused on the issue of the alleged misuse of confidential funds. Ang pundoan niya ng bayan ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes. The people deserve transparency and accountability, not theatrics. Hindi po itong mga drama ni Inday, mga kababayan, na gusto niyang ibuli yung ating Congress and threatening to kill the President and si First Lady Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez. Kasi pinapalabas niya, inaapi siya po. Walang nang-aapi sa kanya. Alam naman ninyo ang punot dulo nito, di ba? Sino ba ang nagsimula ng attacks, pang-aaway? Hindi nga nagsasalita. Hanggang ngayon wala pang sinasabi yung ating Pangulong Bongbong. Si First Lady Lisa Marcos, isang beses lang po na nagsalita. Si Martin Romualdez, the other week, nagsalita na lang siya kasi tinanong ng media. Sabi ni Martin, lumalabas niya, hindi alam ng mga tao ni Inday. Kung naawa siya sa kanyang mga officials, dapat na niya siya na ang mag-explika. O ito na po ang sumunod. Mga kababayan na pangyayari, nagwala na si Inday, mga kababayan. Matapos na i-contempt ng Congress for being evasive, itong kanyang mga opisyal, lalo yung kanyang Chief of Staff, na si Zuleika Lopez. Pero yung apat na mga opisyal ni Inday na may direktang kinalaman po na contempt at hindi ipinaghanap na ng mga pulis sa ngayon. Corner na po si Inday. Ang analysis nga po ng iba, baka bumaliktad si Zuleika, kaya binantayan na po ni Inday, sinamahan na hanggang bukas ang detention. Kasi bukas ipagpapatuloy yata yung investigation. Si Inday nagsabi, until next year, magdadala siya ng labada. Doon na siya titira sa Congress. O, ito yung statement ni Bato sa interview ng mainstream media. Pakinggan po ninyo. Admission nito ni Bato na talagang hindi kaya emotionally ni Inday Sara. Kaya niya siya nagkaganon. So, by admission, this is, lalo pa na dapat manawagan na tayo kay Inday, mga kababayan, na mag-resign na lang po kasi unfit siya to hold public office. Mentally unfit. Yan pakinggan natin.
ah, parang sabi niya, hindi na niya alam kung kanino siya maniniwala Oh, you at see? kanino siya magtitiwala. Parang ganun na sitwasyon ang pakiramdam niya. Sabi ko, you are the second highest official of the land. Ha? You have to be strong for us. You have to be strong for us. Otherwise, kawawa ang Pilipinas pag ikaw ay bumigay. Oh, you see? Ibig sabihin, weak si Inday. Yung mga pinoproject nila na si Inday, ang mga Duterte, maisog, strong leader, hindi man po totoo. And in fact, pati yung kanyang mental capacity and emotional capacity niya, hindi siya pwede, mga kababayan, na maging leader ng ating bansa. Ito pa lang po, investigation pa lang ng confidential funds. Hindi niya kayang harapin, hindi niya may paliwanag, nagmi-meltdown na siya kaagad, displaying arrogance, recklessness, and mental instability. How much more kung siya na yung Pangulo? You see? With all the problems ng ating bansa in pressures, iba ka doon na siya matuluyan, mga kababayan, na mabaliw. Sa totoo lang, kailangan niya ng professional help. Tama yung ating mga congressmen. Maging si Senate President Chis Escudero, nag-react na po eh. Yan sabi ni Chis Escudero. Chis to BP Sara allies, tell her to refrain from making harmful remarks. Ayan ba? Chis calls BP rant possibly criminal. So, iniimbestiga na siya ng PNP for possible criminal raps, mga kababayan. And this could be a case for impeachment, mga kababayan. Ayan ba? Finally, a ground for Sara impeachment. Sabi dito sa Inquirer. Yan sabi po ni ACT Party List Representative Franz Castro and Tingog Representative Jude Asidre. These actions the threats made by the Vice President against President Marcos, First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez constitute a clear and present danger to the Republic, sabi po ni Asidre. They destabilize our democratic institutions and reflect a betrayal of the constitutional oath to uphold and protect the Constitution. Castro added, we challenge the House leadership to support impeachment efforts in light of these brazen maneuvers. The November 25 hearing of the Committee on Good Governance must proceed as scheduled to get the bottom of these allegations. Referring to the House panel investigating Duterte's use of confidential funds as Vice President and one-time Education Secretary. In interviews with the Inquirer on Saturday, kahapon po, some political and legal experts also shared their thoughts on the possible implications of Duterte's flare-up. Yung statement niya about the assassination of the President could be seen or argued as a betrayal of public trust in a violation of her oath to fulfill the Constitution. As the Philippine National Police itself said, this was an active threat to the President's life. Sabi po ni Attorney Michael Yusinko of the Ateneo School of Government, that is a criminal act and the Vice President is not immune from suit, sabi ni Yusinko. Isa po siyang constitutionalist and policy consultant. But Yusinko also wondered why Duterte had yet to be charged criminally over what he called a pattern of misuse of the confidential funds as revealed in the congressional hearings. Ayun nga po na mali na paggamit ng confidential funds, impeachable offense yun. At pwede pa nga siyang makasuhan ng plunder, mga kababayan, sabi ni Congressman Joel Chua. Kaya lang siyempre, tinatapos pa ng Congress ng Committee on Blue Ribbon Committee ng Congress yung kanilang investigasyon. So, kailangan po, hindi dapat madaliin siya. Kaya tuloy-tuloy po ang hearing. Kahit pa magwala si Inday, hindi po patitinag yung ating mga congressmen. Kaya mabuhay po kayo. Congress of the People. So sabi po ni Yusinko, he recalled that some House members themselves had said these findings could be the basis for charging Duterte with plunder. So why will you go through a process of impeachment? That's very difficult, to pursue. Very political, very partisan. It will take a lot of time. And the end result is you will just remove her from office.
There is no criminal liability attached to that. No administrative liability attached to that, sabi ni Lucinco. Para naman po kay Jane Encinas Franco, professor in political scientist sa University of the Philippines, sabi niya there should be an investigation into her statement but not to the extent of impeachment. Normally, anya, impeachment is both a legal and technical process but it is also a political one, sabi po niya. Though they, referring to Marcos allies, have the numbers, though they have the support, I think that's something that's not far out right now. Kasi po, yung trial po ng impeachment, ang impeachment nag-originate sa Congress. So, pwede niyang impeach sa Congress. Pero yung trial sa Senado po, marami pang mga marami pang mga kaalyado. Ang mga Duterte, si Inday, sa Senado. Yun ang minimin ng ating mga analyst. Plus, to my mind, impeachment might instead make her even more popular. Her actions, statements, they are very Duterte-esque, and brings her closer to the core of her father supporters. She noted, referring to the foul-mouthed leadership style of the Vice President's father, former President Rodrigo Duterte. These kinds of threats to violence is something Duterte supporters like and would make them rally behind her even more since her political base is borrowed from her father. Pero yung mga nanawagan po kahapon ng people power, as usual po, nilangaw. Sila man lang po nandun. Yan po, kinover ng SMNI. Yan lang po ang tao. Oh. Walang iwanan. Inday, Sara. Ayan lang ang mga tao po. Sino na to? Si Maloti Kia. Yun ang nagsasalita. Wala man pong maniwala. You see? Kasi kitang-kita na po ang manifestations ng mental condition po ni Inday. Kakaiba na po. So malamang, yung 32 million niya po, baka hindi na mag 1 million. Yung bumoto sa kanya, baka 500,000 na lang ang naniniwala sa kanila. Para naman po kay Chel Diokno, human rights lawyer and chair ng Free Legal Assistance Group, tinitimbang din niya ang sitwasyon. As we all know, impeachment is really a political process. When we speak of the House of Representatives, I don't think there will be much issue as far as getting the Vice President impeached. What is crucial, when it gets to the Senate, tama po si Chel kasi marami pang kaalyado sa Senado. Si Inday Sara po. Gusto nga pong ibalik, i-restore yung original budget na 2.2 billion. Pero nanindigan po yung ating mga congressmen. Kasi hindi nga po na-justify kung paano yung paggamit ng pondo, lalo na po yung confidential funds. Ang daming irregularity. Sasabi po ni Chel Diokno, the best thing for Duterte now is to come forward, attend the inquiry, take the oath, and testify. Because if she has nothing to hide, then she has nothing to be afraid of. All this, is because she has ignored her summons and refused to testify. What she has done is exactly why this is happening to her chief of staff. She has put her subordinates, in spot, and she should be the one taking responsibility. The buck should stop with her and not with any of her people. Tama po, tulad ng ating sinasabi po, itong mga staff ni Inday, nakakaawa kasi sumunod lang sila sa instruction ni Inday po. O, sila ngayon ang napasama. Ngayon, ang dapat gawin ng mga subordinates ni Inday, makipag-cooperate na totally sa congressional investigation. At dapat managot na opisyal. At walang iba, mga kababayan, yon si Inday Sara. O ngayon, yung mga DDS po, yung efforts nila na panawagan ng people power, bigo sila po. Walang people, walang power. Oh, by the way, before we end, mga kababayan, gusto nating pasalamatan yung mga donors natin. Kahapon, nagsagawa na kami ng Uplan Ayuda sa Ubaliw, Uwas Albay. 100 beneficiaries po. Binigyan namin ng tig pa 500 na
cash. At yung partner namin, SDA, nagbigay din ng 5 kilos na bigas, tinapay, mga clothings at hygiene kit. Yung donations po na natanggap namin, 33,000. Kaya dinagdagan ni Mrs. ng 17,000 para maging 50,000. Tigpa 500 kasi po yung ipinamigay namin. Ginawa namin po cash para sabi ko nga po, madali yung accountability, madaling computein mga kababayan at may magamit sila na pambili ng iba pang pangangailangan. Binidyohan ko po para ipakita sa ating mga mapanira na mga bashers na ina-accuse akong ninanakaw ko daw. Nanakawin ko lang yung mga donations. Yung 33,000 po, dinagdagan na pa namin ng 17,000. So kami pa ang nag-abono para lang maipaintindi namin sa inyo. Kasi yung mga nag-accuse sa akin ng pagnanakaw po ng pera, tulad ng inaakusa nila mga kababayan sa ating Pangulo. Ibaliktad nga po kung sino yung iniimbestiga ng pagnanakaw, sila yung mahilig mag-akusa. Yung hindi man lang, wala man lang po na contribution, hindi man nagbibigay ng donation, sila yung mapagduda. Yung gawain ng amo po ninyo, ibibigay ninyo sa amin. Wala kaming intensyon na gumaya sa paggastos po ng confidential funds. Na pati po yung Mary Grace Piatos na damay po. O ngayon, si Inday nagwawala ngayon. Nawala na sa sariling tuluyan. O di ba? So ito po siya. Oplan Ayuda 50,000 pinamigay in 30 minutes to 100 beneficiaries. Thanks to our donor and partner SDA. Yan o, awak-awak ni Mrs. 50,000. Second wave na po siya kasi yung una sa Gumabaw, Barangay Gumabaw, UAS. O yan po. Pakita ko sa inyo po. Yan yung documentation namin. Mga binigyan. O i-replay ko po sa inyo yung video, yung coverage namin. Coverage ko po. Pero nag-recover pa lang po sila sa matinding pagkasalanta. And this time, ito yung napiling namin po na mabigyan ng tulong kung saan yung donations po na aming natanggap galing sa ating mga donors total po 33,000 pesos. Dinagdagan ni Mrs. po na 17,000 pesos para maging 50,000 kasi yung target dito 100 beneficiaries, so at least 500 pesos po each. Kaya 50,000. Ito siya ngayon mga kababayan. Yung mga beneficiaries ng ating cash aid. Yan po. Mga kasama namin. Ito po. This is our second wave mga kababayan ng aming relief operations para sa mga biktima ng bagyong si Christine. Yan po. Yung mga kasama namin, mga kababayan, ang dala po ay mga, ano po ang laman yan? Used clothings po. Mga used clothings. Tapos ano po yung other used clothings? Ano po yung... Share sa mga kwento may pangsimba. May mga pangsimba. Ay. Opo. Tapos may bigas din po. Ano? Ayun. Ayan, tingnan natin. May grocery. Ano nga po ito? Grocery ito. Grocery. Yan. For 100 beneficiaries po. Ilalagay na nila dito sa sa balde. Yan o, mga bigas. Ilang kilo ng bigas yan, ma'am? 5 kilos each. So yan po. Yan po, mga kababayan. I-document natin yung distribution namin ng pera para alam po ninyo. Ano pa po, Mrs. May hygiene kit pa. Tapos may mga hygiene kit pa po for 100 recipients, beneficiaries po mga kababayan. Tapos may may gardenia bread pa pala mga kababayan. Kasama namin dito sa relief operation yung 70 Adventist Church. Kasama kasi
namin dito yung aking dating kasama sa mainstream media, si Madig Rose Ulante. Reporter ng reporter ng Manila Standard. Bakso, detergent bar, May toothpaste, instruction muna mga at kababayan. yung pamasahe, Yeah. 500 pesos. So 500 ano na po? pesos. Andun 50, andun pa sa kabila, nagtanong sa akin, kubaliw ko lang giba do? Naku patay, layo na yung kubaliw ko lang gi. Sige na po, isa-isa na. Wait lang na po, nanay. Mga kababayan. Ayan si Mrs. Ipakita mo nga yung pera muna, 50 mil siya. Yan, mga kababayan. Para alam ng ating mga kababayan, 50,000 mga kababayan yung aming ipamimigay at ang daming mga witnesses dito. Para yung mga bashers natin na sabi na nakawin ko daw yung donation. Dinagdagan pa nga namin po ng 17,000 kasi 33,000 lang yung donations na na-receive namin. Para maging 50 mil, dinagdagan ni Mrs. ng 17,000 po. So ito na po mga kababayan, yung pamimigay ng 50,000. Ayan po, 500 unang bigay. Yan si Madig Rose, mga kababayan. Siya yung nag-invite sa atin. Documented siya, mga kababayan. Ayan, dapat nasa lista para orderly po siya, mga kababayan. Yung mga identified beneficiaries, yung pinakang If you don't grab this vacuum cleaner quickly, the price will get... talaga. Next, 500. Yan po. God bless po. Next, 500. Sunod, bigas at kung ano-ano pa. Pipirma sila dyan, mga kababayan, para documented siya. Kaya nakapila na po. 100 beneficiaries, mga kababayan, ito na nakapila ngayon hanggang doon. From 3 barangays po. Next, 500. Next, 500. Next, 500. O, next, 500. Yun. Next, 500. Yun. Next, 500. Ayun. Next, 500. Ayun, mga kababayan. Next, mami. Ito na, next. Ay, hindi man pala yun. Hindi beneficiary. Kala ko beneficiary. Kasama namin pala, kasama namin sa mga sa organizer. Next, yan na, mami. 500 pa. Yan, tuwang-tuwa po. Next, yan na, mami. 500. Ayun. 100 beneficiaries po, mga kababayan ito. Kaya 50,000 lahat. Yung na-receive naming donation, 33,000. Kaya dinagdagan ng 17,000 ni Mrs. Ayan. Ay, beneficiary rin pala. Next. Ito, 500 na Mrs. Yun, yung bata, yung tumanggap. Dalawa. Yan, another 500, dalawa. Next, si Lola, 500. Ang dami pa, mga kababayan. Yan. Ang dami pa. Nakapila na. Next, 500. Mga taga-Ubaliw, yung una taga-Gumabaw. Inuna yung mga kababayan kasi malayo sila, yung Gumabaw, yung Ubaliw. At ito na po, barangay Ubaliw ito. Next, Mrs. 500 po. Ayun. Magang pamasko. Ayan. Next, 500. Ayun. Walang anuman po. Merry Christmas. Next. Another 500. 500. Yun. Ginawang ano. Ayan. Ito pa. Next. 500.
Next. 500. Ayun, thank you. Ayan, next. Mrs. 500. Next. Ayun. So yung 500, pakita mo nga. Ayun. Nagpa-picture pa kasi sa akin. Bakit? Kilala mo ako? Nanonood ka sa YouTube? Next. 500. Next. Ayan pa. Mrs. 500. Thank you. Ito na. Sunod mga kababayan na beneficiary. Next. 500. Next, Mrs. 500. Ayun. Next, Mami. 500. Next, Mami. 500. Yun. Next. 500. Next. 500. Ang dami pa, mga kababayan, oh. Lahat yan, bibigyan natin ng 500. Next, Mrs. Yan, 500. 50,000 yung aming pamimigay. Oh, next, Mami. 500. Hanggang doon yung pila, mga kababayan. Di ba? Nakakatuwa. Ayan. Next. 500. Thank you po. Sige. Next, si Pai. 500, Pai. Thank you so much. Okay na. Next. 500. Ayun, next. Another 500. Next. Another 500. Ayun. Sige. Next. Another 500. Next. Another 500. Ito pa. Another 500. Next. Yun. Marami pa, mga kababayan. Tingnan nga natin kung marami pa. Marami pa. Yan, sakto yan. Another 500. Thank you po. Yan, ito pa. May anak. Another 500. Next. Yan, another 500. Sa kanila, bigas nakalagay sa balde. Mga used clothings, tinapay, at iba pa. Next, may batang kasama, 500. Next, another 500. Yan, si nanay. Next, beneficiary. Lalaki pala. 500. 500. Next, 500. Next, another 500. Next, another 500. Next, another 500. Yun. Yan. Another 500. Next, another 500. Next, another 500. Yun. Next, another 500. At bigas. Clothing. Next, another 500. 500 pa. Salamat daw. Next, another 500. Next, another 500. Kunti na lang, paubos na. Next, another 500. Yan, next. Another 500. Next, si May, another 500. Next, another 500. Next, another 500. Yun. Next, another 500. Next, another 500. Next, another 500. Next, another 500. Dine-check nila yung kanilang mga pangalan. Kasi kailangan to as records. Next, another 500. Yun. Next, another 500. Another 500. Paubos na, mga kababayan. Paubos na rin yung 500.
Next, another 500. Next, another 500. Parte ito ng documentation natin, mga kababayan, para lahat ng pera, yan, 500, lahat ng pera, documented po yung ating distribution para walang duda. Sa bagay, yung nagdududa man sa atin po, yung hindi man nagbibigay. Yung walang naitulong. Next, another 500. Yung mga buzzers ko man lang po ang nagsasabi ng masama. Yan, another 500. Wala mang naitulong. Another 500. Another 500. Ayan, sa pasalamat sila. So ganon, yung hindi nakakatulong, sila yung mareklamo. Another 500. Yun. Ano yan? Another 500. Another 500. Yan o. Ayan, another 500. Ayan pa, nagsiksika na, another 500. Ayan, sunod-sunod na po kasi mabilis na. Ayan, another 500. Sige po. Another 500. Pinasiguro na. Another 500. Ito pa, another 500. Ito, another 500. Paubos na, mga kababayan. Next, another 500. Kunti na lang yung hawak ni Mrs. Ay, ilan na lang yan? Kunti na lang. 10. 10 people na lang, mga kababayan. Ito na. Last 10,000. 9,000 na lang po. Ito na. Yung papalapit na sila. Paubos na. Next. Another 500. Sige po. Ito na. Next. Next. Another 500. Another 500. Another 500. Sunod-sunod na po. Ito pa. Another 500. Ito pa pala. Another 500. Ito. Another 500. Another 500. Another 500. Ayun. Ayan. Ubos na. Ubos na, mami. Ubos na. Ano masasabi po ninyo? Marami pong salamat! Ayun. Taga saan kayo? Baliw! Kumusta naman? Ano nangyari doon sa bahay ninyo? Kumusta? Pinasok lang po kami ng tubig. Pinasok kayo ng tubig. Ano gagawin mo dyan sa 500 na yan? Ay, marami pong maano nito, mabibili. Ayan. Araw-araw. Ayan. Maraming... Anong pangalan ninyo po? Emily Maria Rayala. Sige po. Maraming salamat po. God bless you po. Si Maning Ross, puna natin ng pasasalamat. Ayan. Sige po. Maraming salamat Sir Dante, sa mga sponsors, sa mga donors po. Lalo na po sa mga sponsors mo na nakapag-inulong kayo na 50,000. 50,000. And I feel, dinagdagan nyo pa eh. Apa. Mahirap 50 kasi may mga instant kayong Opo. binigay. So maraming salamat sa inyo ni Mading Bell. God bless you. Sa mga paragangol po ni Mading Dante. Magtiwala lang po kamo. Mading Bell, salamat. Maring ang bigli. Thank you. And sana sa mga susunod ka pang outreach. Sige po. Walang naman. Magdadagdag si Mrs. ng 500. Bali 51. 51,000 yung pinamigay namin, mga kababayan. Sige, walang anuman. Anong masasabi po ninyo? Anong masasabi po ninyo? Salamat. So that ends, mga kababayan, yung ating pauwi na rin sila, ating relief operation. Pauwi na rin po. Nandun ako, ha? Ayan. Maraming salamat po. Sige po. Yung mga kasama natin. Ayan. May pera lagi. Ayan po, mga kababayan. Mga kasama natin. Ito si Kapitan. Hinga natin ang mensahe si Kapitan. Kapitan ng Ubaliw. Ano po pangalan ninyo, Kap? Bart Bumba. Ayan. So ano po yung masasabi ninyo with the Salamat relief? po sa Seventh-day Adventist Apa. sa pagdigdinin mo sa muya. Apa. Papasalamat man ako sa mga
sa Indog kabos tapos sa mga nataawanan sa pangangaipo ninda sa mga inagihan kan bagyo dasinda sa mga primerong na distroso talagang aram ko man din sa barangay ko na dahil ka muna sala Apa. duman sa lugar na talagang inabutan nindo kan ayuda ali sa buot nindo ali sa puso po nindo. Salamat po, Kap. So that ends, mga kababayan, yung ating relief operations. At pag may dumating pa, may tumawag sa akin kanina, next week daw, magbibigay siya, papadala siya kay Mrs. sa Western Union ng cash donation. Hindi ko pa alam, mga kababayan, kung magkano yung ipapadala. Iipunin namin muli at mag-identify naman po kami ng mga barangay na affected po ng mga nakaraang bagyo. Yung mga na-destroy po ng baha ng Christine at Pepito. So that ends our coverage. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.